pwedeng mag-start without any budget at all, no? Monetary budget. Ano yung ipoperso ko na mga negosyo na evergreen na hindi mawawala? Kapag may gusto kang maintindihan, yun ang itanong mo sa isip mo. Lalabas yung sagot. Approach namin sa market is hindi kami magbebenta ng mga bagay na hindi mo bebenta. Hindi pa namin alam kung bebenta o hindi. Para makahanap ng supplier, kailangan maghanap ka. Ang podcast na ginawa para mag-share ng informative, insightful at useful topics. Welcome sa Illustrados Podcast. Sige na. First question, gaano ka na katagal nag-i-e-com at paano ka nagsimula at bakit e-com ang napili mong business? Business venture. Ayun yung unang tanong. Okay. Sige, probably part lang ako nung e-com, no? Pero ako yung nagma-market. Probably before, parang since 2010, no? Pwede ko na masabing e-com na yon. Bakit sa Facebook ako nag-advertise or nagma-market. Although hindi akin, no, yung minamarket ko sa ate ko, yung mga pabango. Mga oils, mga bottles, yun, mga gano'n, mga oils. So yun, basically since 2010 pa ako parang in one way or another parang na-involve sa mga ganito. Pero nung nag-start lang ako magbenta ng sarili kong mga products 2017 dahil 2010 nag-aaral pa kasi ako 2012 nagtrabaho ako, 2014 nawala ako sa trabaho kasi nga mas gusto natin yung hawak natin yung oras natin and yung 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 ratio and proportion ng trabaho natin doon sa sweldo natin or at least doon sa income natin is hindi yung ang sipag-sipag mo, ang income mo is ganun pa rin, same pa rin, 'di ba? So, Teka lang, para malaman ng audience pala. Ano pala yung work mo nung bago mag-e-com? Bago mag-e-com. Work ko after ko gumraduate is engineer no sa fiber optics na company. What we do there is yung mga nagpo-program, no, basically gumagawa kami ng hardware at saka ng software solutions dun sa mga nasa loob din ng kumpanya. So basically, isa kaming department na ang mga customer namin is yung other department. Namin sila, ino-automate namin yung mga departments, yun, ganun, ino-automate, ginagawang paperless, lahat ng possible na optimization doon sa mga department para bumilis, para malesen yung mga errors, yun yung ginagawa namin before. So, more on programming at saka hardware design, ganun, electronics, saka programming, network. Di ko alam yun Akala ko, nagwe-web dev ka. Hindi kasi yung nakita ko nung nakaraan, yung mga una-unang years noon, 2017, 2015, parang nauso pa noon yung AdSense, vlog, AdWords, ganun. Yun naman yung after. So, after ng 2012 and 2014, nag-resign ako. So, nag-aaral na ako ng mga web development noon. Basically, ang nangyari una na gusto ko i-pursue, mga game development. Yan. So, yung mga Coco na SDK, yung mga ganon. Basta yung mga game engines, lahat ng ganon, tinatry kong aralin. Gumagawa ko sarili kong parang simpleng na game lang. Pero yun nga. Sobrang hirap nun, bro. Naka-encounter ako nung sabi ko, parang medyo mahirap to. Comparatively speaking with web development. 'Di ba? So, kailangan ko na ng pera Siyempre, after ko tawag nito, mag-resign, kailangan ko may kumita within 6 months kasi 6 months meron ako nagtabi na ako for 6 months. Kailangan walang ibang chance kundi gagalingan. Within 6 months, kailangan meron tayong ma-generate na income, generating na hustle. So, yun nga. And luckily, awa ng Diyos, merong kakilala, si Brad Jerome, kung kilala mo. Si Jerome. Si Brad Jerome. Yung web dev. Yan. Na yun, top 1 sa people per hour. During that time na hindi pa masyadong ganun kasikat yung link. Yung yun? Anong nga tawag nito? Yung Upwork. Upwork. Yung Upwork, halos kasabayan yun ng people per hour. Pero nakita ko yung tao na yon nasa number 1. Kasi number 1 sa web development. Kaya umaapaw yung mga trabaho niya. Wala pa yatang outsourcing na siya yata na una yung sa outsourcing. Sa Upwork, nakita ko rin, nagtatap dati siya.
Or I don't know Sa kung Odesk pa iba. yata yun. Odesk. Yeah, Odesk pala, Odesk. Ayan, oo, Odesk pa pala yun. Hindi pala Yun Upwork. yung lumang Odesk ano pa eh, siya. lumang During Upwork. those times. Sobrang grabe tong taon to, sobrang ano. So doon, no, naging kadikit ko yan siya for web development. Then later on, parang medyo nagkaroon na ako kasi ng ano eh. Parang nagkahiwalay kami for some reason, hindi ko matandaan exactly. O parang lumipat ata siya. Hindi ko exactly matandaan. Then, nagkaroon ulit ako ng ano, ng web development na parang partner. Basically hati lang kami sa ano sa ginagawa namin na ano na kliyente. Kinukuha namin kliyente. And then, nung ano, during the time na mayroon na akong pangalawang kausap with regards sa web development, nandun na ako nag-aaral na ako mag-vlog. Kasi ang tanong ko, kung itong mga to nagpapagawa ng mga website for $400, $800, 1K pataas, no? Ano yung ginagawa nila sa loob nitong mga website na to? At yung ginagawa ba nila hindi ko kayang gawin, 'di ba? Kung mas malaki pala yung kikitain nitong $1,000 na website na to, bakit hindi ko gawin? Yun na yung nag-trigger sa akin na, Oo, okay, parang sige. ano eh, yung mindset ng business ano eh, Ah, businessman talaga eh. kasi kasi hindi parang ano ayaw baga ba yung parang mayabang baga ang dating kapag parang kung kaya mo kaya ko rin. Minsan may nayayabangan sa ganung type ng ano ng mindset. Oo, Pero oo. ang reasoning ko lang diyan, parehas naman tayong tao. Parehas lang din naman tayong kaya nating matuto. Kung may pera ka, may puyat ako. 'Di ba? Ganun lang. Kung may Ah, pera ka, para ma-expedite yung mga bagay na ginagawa mo, mas marami kong puyat na pwedeng i-allocate. Mas bata pa ako kaysa sa'yo. oo. Ganon. Tama, So, tama. puyat lang ang laban natin. Wala pa tayong pera nun eh. Ganun lang yung ano, Oo. and then, yun. Nag-fail yung iba ko, yung mga initial ko na mga blog kasi yung SEO is medyo tinatry ko pa siyang gamay-gamayhin no during that time. Oo, Sabi sobrang ko, hirap nun. yan. SEO, medyo clueless ako before. Although may idea naman, pero yung implementation actually is yun, yung like may mga competitor research pa, keyword research, basic na yung implementation, mga link building, pakikipag-usap sa kapwa mga blogger para i-include yung mga post mo sa website nila. So, yun. And yun, sa pagbablog, doon ako natuto ng mga copywriting, ano yung mga hooks, ng mga how to carefully choose your words para mapatigil mo yung isang tao, 'di ba? Nabasahin yung Oo. content mo ng 4,000 words, 10,000 words, and so on. So dun actually hindi nababanggit ko na sa'yo before to pero hindi ko talaga gusto nagsusulat. Ayoko nun. Sa school ayoko nagsusulat, 'di ba? Sa Oo. school ayoko nagsusulat sa school. Ang gusto natin, Parang yung ayoko din eh. psychology. Parang ayoko din. Ganun. Ayoko din nagsusulat eh. Tsaka Oo, 'di ba? kailangan. Oo. Kailangan. Pero syempre, isa din to sa na natutunan ko eh. You gamify maraming bagay you gamify. Why? Maraming bagay sa buhay boring. Kailangan mo pero boring. Magtrabaho boring, mag-aral boring. 'Di ba? For the majority ng Oo, tao, no? totoo. Pero ano ba gustong ginagawa ng tao? Naglalaro. Mm. Naglalaro doon na kumikita. So, Oo. yung boring, gawin mong kumikita at para ka naglalaro. So you Ayun, gamify, yun. 'di ba? Yun yung yung up until now, ginagawa ko siya. Ito may mga repetitive, may mga routinary works. How can I gamify, 'di ba? How can I parang perceive yung isang bagay na ginagawa ko na para bagang laro. Parang ganun. So ganon. Dati tinuturing ko yung mga post ko, yung mga vlogs na ginagawa ko as parang bata na kailangan or parang halaman na ito didiligan ko to araw-araw. To the point na magbubunga na lang to ng tawag niya to. Yeah, you reap the fruits na lang later on. Oo, parang Yun. ka nga nagtatanim, no? Ganon, Bawat ganon siya. content pag pinalalabas mo, Hmm. no? At magandang isipin kung ganon bakit. See for example, yung isang blog post, initially walang kita yan, no? And then later on, as time goes by, yung SEO 3 months kasi akin every post para umangat 2 to 3 months. Ganon ko siya Oo, tinitingnan. sobrang tagal. Alam Hindi ko yan. Alam ko hindi yan. hindi kinakaya ng mga newcomers, 'di ba? Yung mga bagong pasok magba-vlog, Kadalasan, 2 linggo tatama rin lang, agad. 3 linggo. 2 linggo na Oh, walang nangyayari. I'm telling you, tatama rin. No, kasi ano ba naman 'to? Sulit ako na sulit, wala naman nangyayari. Pero yung first dollar talaga yung yung masaya, pinakamasaya talaga. ayo, ano. Ganon. Yun, ganon.
So, yun. Probably doon ako na Di ba nagkaroon dun ng yung idea. di natuto ka magsulat doon sa doon sa SEO ganun. Mm. Nagamit mo na rin siya sa e-com. Nung nag-transition ka sa e-com, bakit e-com yung napili mong business? Bakit hindi tinuloy yung ibang marami namang pwedeng i-business? Bakit sa e-com yung route Okay, sige. na paano mo na Ako, way? sige. Kasi ganito yung thinking ko lagi no. Ano yung ipoperso ko na mga negosyo na evergreen na hindi mawawala? Okay? Nandun lang yun. Yun lang yung mga, dun lang iikot Gandang dapat yung mindset nga choices yun. ko. Okay? Dun lang iikot dapat yung choices ko. Number one is, yan, mga money markets, no, mga financial markets, forex, stocks, no? And currently may mga crypto pero medyo bubble lang yung crypto eh. Yung functionality ng crypto na yung usage medyo questionable pa rin. Alright, up until now, no? Although may mga gumagana na pero hindi siya yung kung paano Paanong nakikita. questionable? Paanong questionable? Parang di pa rin di ko pa rin And katiwati. actually, crypto on the side ng yung mga tawag nito, blockchain, okay 'yon. Okay. Pero yung probably yung Yung binabanggit ko technology siguro okay. Yung oo, technology okay. yung the cryptology, no question, no? Pero ang nangyayari kasi sa crypto is ang na-perceive ng tao is parang investment, ganto ganyan, yung mga token, yung mga NFTs. So, medyo nag-skyrocket yung yung kumbaga, yung laro na yan ay more on parang lang siya speculative game, no? Speculative. Basically, ang naglalagay lang ng presyo diyan kung anong tingin ng tao. Not necessarily may innate value 'yon. Tingin mo para siyang lottery o kaya para Hindi siya, hindi hindi. siya lottery. More of like parang painting. Okay, okay. Pero para siyang Na, pinapasok na siya ng yung linya niya parang MLM something. Oo, Pinapasok siya kasi madaling mag-MLM dun sa sa kanya, no? environment na Sa yun. platform niya, no? Oo, pinapasok yan kasi medyo pwede siyang daanin sa ganun. No, Mm. imagine digital MLM, parang Oh, ganun. digital Pero MLM na ngayon. na yun yung nung nakita, ewan ko, mabilis ko na makita kasi may pattern naman yung mga bagay-bagay diyan, especially kapag medyo na-aware ka na sa mga parang investing, charting, technical analysis, mga ganun ba. So, yun. Yun. So, babalik ako, no? Okay. Yung bakit e-commerce Okay, currently okay. yung wino-workout namin. Actually, maraming pwede kang option, no? Maraming pwedeng option. However, kung hindi siguro ako tinamaan ni Google, ayun lang ang problema ko eh. Kasi, 'di ba, nagba-vlog ako before, 'di ba? Pinag-uusapan natin yung dati. Binibida ko pa yung sa mga sa mga kalala ko na ganito ganyan, Oo, etc. naalala ko yan. Ang idea is, okay yun, no? Imagine mo, no, wala Oo. kang ginagawa. As in, pumapasok yung pera. However, may mga bagay tayo na hindi natin kontrolado at Google algorithm talaga. May mga changes sa Google na abrupt masyado. Hindi agad makakasabay, especially yung ako, ang way ng thinking ko is, di kasi ako nagde-delegate before. Imagine mo, ang kalaban ko dati sa first page ni Google, first top 3 results, grupo, team, na yung Mga isa pa kumpanya, no? na yung isa pang kalabang ko na sumulpot na lang bigla, may SEO agency. Kamusta naman yun? Yun Agency lang. yun. 'Di Wala ba? nang Na competition yun. probably maraming hawak na yun, na mga website yun na pwede niya gamitin yun. 'Di ba? Ako wala. Although hindi ko supposedly dapat nag-allocate ako ng funds. Say for example, may kinita akong $2K, probably around 200 to 400 doon dapat binabalik ko eh. Like pinabibuild ko ng links, pinang-market ko ulit. Ganon. Which is hindi ko ginagawa before. Yun yung isa ko mali. At saka hindi ko siya dinedelegate na parang takot ako na parang iba magsusulat para sa akin kasi hindi na ako yun. Parang ganon. Baka iba yung Ayun. quality ng work. Parang So trap yun yung din ng mga entrepreneur ko yan dati. eh. Parang trap din ng iba No? na ayaw nilang kasi mas mabilis. Kung ako lang gagawa, mas mabilis. Parang ganun. Exactly. Diba? Kapag ikaw gagawa, mas mabilis. Pero pag gusto mo kasi lumaki, iba yung usapan eh. Mabilis
alone. You can do things alone super fast, 'di ba? However, if you want to grow big, inevitable, you need other people. Mm. Ganon. Kailangan talaga. Ganon. Kailangan Although meron mga certain opportunities na you can grow big kahit solo ka lang. Pero for most cases, kakaunti lang yung kasi yung ganong type ng opportunity na alam ko eh. Pero for most cases, gusto mo lumaki yung income mo, kailangan mong palakihin sarili mo. Ito, kailangan palakihin. Dibdib mo, kailangan palakihin. Yung practices mo sa buhay, kailangan palakihin. In a sense na, uh, pangunawa mo, kailangan palakihin. Yung patience mo, kailangan palakihin. Maraming bagay muna eh. Tapos, ayun, magde-delegate sa pagde-delegate, yun yung kailangan. Paano may delegate sa tao, ano yung dapat na expectation, yung mga ganon. So much for that. The idea is, naiwanan ko yung vlog ko na bumagsak siya kasi medyo naging complacent ako, yun yung naging problema ko. Hindi ko siya dinelegate at tinamaan talaga ako nung mga algorithm changes ni Facebook, ni Google. So yun. SEO algorithms ni Google, sobrang masakit. Ganun. Ayun, buti na lang parang naging flexible, tumalon agad sa sa Oo, exactly. Bakit? Kasi ganun akong type ng tao. Ayoko na, paano ba? kasi yung iba nagte-stay na lang dun eh. Kung ayaw gumana pero nag-i-stay pa rin. Parang yung ganun. Minsan okay din yun. Hmm. Say for example, yung blog or SEO na game in general. Pwede ko magstay sa SEO. However, Pero ah profitable pa rin. oo, Hmm. magiging profitable pa rin. Pero may iba yung laro eh. Parang pwede ko magstay sa blogging as SEO agency. Palalakihin ko as agency na SEO marketing na type ng bagay-bagay. Pero yun nga eh, kasi ang goal ko dati, ayoko nung pwede akong kumita na solo lang ako, na pagala-gala ako. Yun kasi yung tinatarget ko dati. Na parang Parang ngayon, nasa digital e-commerce nomad. ako. Digital nomad. Oh, yan. Oh, digital nomad talaga. As in, kahit saan ako nandoon, pwede akong gumawa. Kahit anong, basta kahit saan. So, yun yung Ganun dream ng talaga. As in, karamihan. nagagawa ko siya before. As in, ganun ko siya nagagawa talaga. Mas gusto ko pa nga minsan nagsusulat habang nasa jeep, 'di ba? Nasa bus. Bakit? Kasi Oo. yung inspiration ko nakikita ko eh. Imagine mo, may madaling araw may kasabay ka, taho, 'di ba? 4:00 na madaling araw, taho, kukuha sila ng taho. Yung mga ganun, yung mga nagtitinda sa umaga, nagluluto. Yun yung makakasabay mo kapag madaling araw. Sabi ko, ang saya naman nito. Yun yung gusto ko noon, no? Sobrang nagugustuhan ko yun. Na kahit na madaling araw ka, 'di ba? Mababiyahe, nakikita mo yung inspirasyon mo. Okay, nakakita. Kasi Oo, mahirap magsulat kasi experience wala kang ko. reference, wala kang inspiration eh. Ganun. Minsan din habang naglalakad ako eh. Hmm. Bigla pumapasok na lang. Oh, exactly. Oh, nako. Habang And naglalakad, no? ewan ko, nakwento ko na sa'yo to. Either alas 4 or alas 5, every hapon, kapag libre ako, maglalakad ako niyan. Siguro mga 5 kilometer walk. Ikot lang dito sa subdivision. Kapag hindi ako maging available ng alas 4, alas 11 hanggang alas 12 ng pahating gabi, iikot pa rin ako. Yun yung Bakit? For some reason, may nakukuha ako sa paglalakad. Oo, May ganun din ako nakikita. eh. Parang ganun din ako. Ganun. Okay, Ganun. second question. Pwede Second bang... question pa lang pala. Ang dami ko na. Hindi, ganun naman talaga eh. Ganun naman talaga sa podcast. Sige. May mga tangent. Ah, Ah. pwede ba tong simulan yung e-com kahit walang puhunan o konti lang ang puhunan? Ito yung inaano nila eh. Minimum maximum budget. Ito yung mga tinatanong nila. Pwede kang mag-start sa e-com. Actually, hindi siya e-commerce. Marami kasing model no? Tinatawag nating business model. Yung e-commerce is one way lang to approach yung market. Okay? Basically, what we do is we buy and we sell. No? Pwede ring nasa part ka lang na wala ka nang buy, you just sell. Then you make parang commission based on what you sell, 'di ba? Kung ilan man yung percentage na inaalaw sa iyo nung kung sino man yung seller, pwedeng mag-start without any budget at all, no? Monetary budget. Pero what you do is you exert effort, no?
meron din tayong tinatawag na mga affiliate marketing, no? Part of the e-com ano pa rin yun, circle pa rin yun, no? Affiliate marketing is where you sell other people's product, sell other sellers' product, and what you do is you basically sell those items or products for them. And kapag bumenta ka, may commission ka. May nilabas kang pera? Wala. Ano lang ang meron? Laway lang ang puhunan. Boka lang ang puhunan. Creativity lang ang puhunan. Oras ang puhunan at saka yung effort. Ganun. Oo. So pwede. Pwedeng zero. Pwede. Pwede. Bago ka bumili ng product, pwede ka muna mag-affiliate marketing. Yung diskarte. Oo nga. No. So, yung diskarte sa pagkuha ng raw materials. Raw materials? Halimbawa, saan ka supplies? Supplies. So say for example, sige, yung tanong is parang ano na parang okay, ano na, product na talaga yung ano yung ibebenta. Nakakita akong product na gusto ko, saan ako kukuha ng supply? Currently, yung ginagawa namin, maniwala ka hindi, Shopee lang. Shopee. Lang talaga? Ganito, no? Kasi maraming factors to consider, no? Maraming factors to consider. Yung yung approach ko, personally, or approach namin sa market is hindi kami magbebenta ng mga bagay na hindi bumibenta. Hindi pa namin alam kung bebenta o hindi. Ang binebenta namin is yung bumibenta na. 'Di ba? Makikislice na lang kami sa market. Okay? Yung ano na, alam nang gumagana. Sure. May numero na. 'Di ba? Meron ng numero. Kasi later on kapag ang negosyo, mahirap paano ko ba explain to? Mahirap pag creative ka. Wait lang ha. Sige, sagutin muna natin yung tanong na okay. Paano yung supplies? Paano yung kukuha ng materyales? FB, number 1. You do your keyword research. Ano ba? Then you list down all the possible suppliers sa FB probably kung meron at merong lalabas yan, no? Marketplace. Meron at merong lalabas yan. You list down all, tapos you bargain. So for example, ang benta nito 120, nakita mo yung isa 80, pwede mo nang ichipuwerahin yung 120, may 80 pala dito eh. Although check mo rin kasi minsan iba-iba yung quality, no? Especially kapag maraming nagbebenta ng product na gusto mong ibenta din. Nag-iiba-iba minsan yung quality. So the idea is kapag yun lang, parang Divisoria, ang tawag nito, negotiation process. Hanap ka ng mga pwedeng nasa FB, pwedeng sa Shopee, pwedeng nasa Lazada. Pero kami more on Shopee talaga yung chine-check namin ng mga suppliers eh. So Shopee, may nakikita ko ng mga wholesale, di ba? Parang supplier na rin siya. Ganito, yung mga Shopee, merong mga Facebook account yung mga yan na kasi kapag sobrang mura, more likely in-check yun na nagtatagalog din naman at may mga taong Pilipino. So makakausap mo pa rin sila. Via sa chat, kung hindi sila sumasagot sa chat, ang ginagawa namin, o-order kami ng isa para lang makuha namin yung number niya. Kahit medyo so matatawagan na namin. And then we can move na yung transaction outside Shopee. Say for example, may ang item mo 120. O i-bargain namin, baka pwedeng kaya ng 90 pesos kapag ganito. Baka kaya kapag ako kukuhain ko daan-daan o libo-libong units, pwedeng ganito presyo. Ganon. Kasi meron kami mga items, sabi mo, 35 pesos sa Shopee naka-post. Pag tinawagan mo at kukuha ka ng ganitong kadami, nasa 25, 20, ganon. So pwede 'yon. So ganon yung yung at wag sila matatakot. Number 1, wag kang matakot gawin yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi kapag hindi mo ginawa yung bagay na hindi mo alam, never mong matututunan. So, ang gagawin mo lang, gawin mo lang. Gawin mo lang. Minsan, dami nating iniisip eh. Dami natatakot mag-ganyan. Mag-approach. Mag-approach pa lang, mag-call pa lang. Dami nang natatakot. Parang kinakabahan. Yung yung tapang hindi naman yun eh. Hindi naman parang ba? Hindi siya natututunan. Hindi siya, paano ba na ituturo, ganon? Hindi, para yung matapang laging ginagawa yung bagay na pinatatakutan niya. Okay. Yun. Oo nga, no.
Ano ba yung naisip ko kanina? Basta yun, along those line. Ano ba yung kanina? Yung nabitawan natin? Para makahanap ng supplier, kailangan maghanap ka. Ulitin ko. Para makahanap ng supplier, kailangan maghanap ka. Okay? O, sige. Kasi kapag hindi ka maghanap, wala ka mahahanap, I'm telling you. Pero paano ba maghanap? Una, i-type mo sa Facebook, i-type mo sa sa Shopee. Again, sa Shopee, mas gusto ko talaga sa Shopee kasi pwede kong pag nakita ko na address, kasi merong lalabas na address doon, pwede kong puntahan. No? Pwede kong puntahan yung mismong address na yun, pwede kong tawagan yung mismong address na yun. Oo, yung number. So, ganun. Initially, ganun lang. Tsaka Sobrang masosort mo naman basic. yung presyo-presyo sa Shopee eh. Sobrang basic, Ganun. hindi pang paid Oh, course. basic lang Oh, talaga. Hindi mo kailangan yung ng... iba basic lang talaga eh, no? Pero alam Hindi mo, ako talaga din ginagawa. natatakot ako dati sa ganun. Natatakot ako yung kakausap lang ng Oo, no? Ay, pwede po bang Karamihan kapag kasi. ganito, lang? Ah, Initially, dati kasi, before pa ng pandemic, hindi naman ako nag-Shopee, yung kumukuha sa Shopee ng supplier. Hindi. Pupunta ako ng Binondo, tatanungin ko, magkano to? Kapag 10 kukunin ko, magkano? Kapag 100, syempre nag-iiba ng relo. Pero Oo. ganun, ginawa ko dati. Say for example, yung relo. Nagbenta ko ng relo worth 800 pesos, nabebenta ko siya ng 1,600. 800 Nag-run ako pesos. nung markup. Ganon. Eh bakit? Ang gastos ko naman sa ads, 400 bago ko mabenta. Okay pa rin, di ba? Meron pa rin, mga Tubo 200 pa to rin. 400. Okay pa din. Sasabihin ko dun sa incheck. O sa mga alaga niya. Kapag unang mong tanong kapag makipag-negotiate ka sa unang tanong, magkano to? Diba? Sasabihin sa inyo ng retail price. Magkano wholesale? Yan. Susunod tanong, magkano wholesale? Paano pag 10? Ganun lang muna. Magkano pag 10? Sasabihin niya, bababa yung presyo niya ng konti. Paano pag 100? Ganun. Ganun lang ng ganun talaga. Tapos, sige, alam mo na presyo. Pero wag ka. Minsan, kapag okay ka sa kanila, minsan ikaw pa pauutangin. Minsan, malalaman mo na lang, kapag nakakailang kaya pa pala ibaba? Imagine mo yung 800 na bibigay sa akin ng Una, binibigay sa akin 700. Next thing I know, pwede pala ng 500 plus. Paano nangyari yun? Medyo Diba? advanced na yan. Medyo advanced na yung na anong yun. Bakit? Kasi nga, sa mga incheck may ganong part na gusto na, suki-suki na suki-suki na mentality. May ganon sila eh. May ganon Inaalagaan eh. nila yung mga suki nila. Oo, may mga ganon din yan sila. Hanggang ngayon, ito na mo, parang last year, may mga naran ako ng mga relo. Hanggang ngayon, kinukulit ako kasi hindi ko na masyadong binibenta yung relo niya at medyo masakit sa Oo nga, ulo oo na. nga. Pero ganon, okay pa rin naman. Ganon lang, ganon. Ay, yung naiwan pala nating kanina, Ano yung ba? magbebenta ka dun sa market na alam mo nang bumibenta. Okay. Yung hindi ikaw yung mauuna kasi Oo. makikiride ka na Sige, lang. sige. Tama yan. Wag pagkakalituhan ng starter to. Okay? Kapag nag-start ka, you still go with kung ano yung alam mo na at kahit tingin mo kaya mong ibenta. Okay? Nandun pa rin yun. Pero yung approach namin kasi, or at least approach ko, bakit ako risk management, okay? Risk management. Bakit ako magbebenta ng hindi ko alam, ni wala man lang akong numero kung bumebenta ba o hindi. 'Di ba? Magbebenta ako kasi ang approach ko yun, at least magta-try akong isa, 'di ba? Dalawa o kung ilan man yung kulay o kung ilan man yung design, kung ano man yun, ilan man yung variation, ilan man may size ba. Ang point kasi, kung ganito lang lagi kong binabanggit to Say for example, meron kang nakita, uy, tindahan, puro mansanas. Siya lang yung nagtitinda ng mansanas doon sa yun. At halos araw-araw, 'di ba? Nauubos yung mansanas niya doon sa kanto na yun. Aba, didikitan ko yun. Didikitan ko yun. 'Di ba? Pag ako dumikit sa kanya, mansanas din ang binenta ko. Although parang sa offline, 'di ba? Parang pag traditional business, medyo bastusan yung ganun dating. Pero Oo, sa online kasi tambay wala ng namang ganun ano. wala namang ganun, 'di ba? Online, no? Online na context. Pero Oo. yung example lang ko is ang idea ko, uy,
bumibenta pala yung mansanas doon, magbenta din ako ng mansanas doon. Hindi man kasing dami ng benta niya, yung mansanas na mabibenta ko, pero ang idea is makakabenta ko, I know for sure. Sa bagay. Ganun. Oo nga, no? Paano mo malalaman kung super saturated na o malapit na masaturate, ganun? Kasi yun ang problema rin ng iba. Dati, problema ko din yung term na yan, Saturate. saturated. Sige nga, magbigay ka sa akin ng item na ano, ng produkto na saturate. Wala. Wala ba? Wala, no? Ano ba yung Tama saturate? ba? Saturated ba ng mga nagbebenta? Saturated ng Probably medyo may ganun. nagbebenta. Parang Saturation ng nagbebenta. Ng supply. sobra, oo. Na to the Ay, point na hindi ka na benta kasi ang kuha mo, sabi mo, ano, mahal. 90 pesos. Ang benta ng kalaban mo, 80, Oo, 85. oo. Pababaan na lang ng presyo. No, you differentiate. I'm telling you, meron kami mga Shopee, ang benta ng supplier namin, 190, benta namin, 250. Bumebenta ba kami? Oo. Mas marami kang benta ka sa kanila ngayon. Paano So, nangyari anong yun? saturation? Ganito Parang, lang. paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Psychological lang din minsan yan. Pag Okay. mas mataas ang presyo, anong iisipin mo? Mas premium yung item. Mas quality. Yan. Ganun lang simple. Okay. Merong mga kumpanya, ang naging strategy nila, iangat lang presyo na. Imagine mo, may mga ganun talaga. Hindi ko lang exactly mabanggit yung mga napagbabasa at napagpapanood ko na before, pero ano na parang mga premium brand sila eh. Hindi ko matandaan kung ano ba. Pero parang last couple of years, merong gantong ano, parang sports car, mga ganong ano, mga high-end na mga sasakyan na hindi tayo magfo-focus sa basta may mga marketing na ginagawa sila pero ang naging isang gusto lang nilang gawin, iangat lang presyo ng at mas dumami yung benta rin nung inangat nila yung presyo. Oo nga. Hindi nila ginagawang angle sa marketing yung mas pinakamababa kaming presyo sa market. Hindi nila Mm. ginagawang angle yun. Mm. Kami yung pinaka the best. Parang ganon. Dati problema ko din yan. Ganun ba? Paano nga yun? Baba na, mas pupunta sila doon. Mas pupunta sila doon sa shop na yon kasi Oo, mas kasi yun yung alam pinakamura natin sila eh. eh. Di ba? Oo. Oh, bakit? Di ka ba pwedeng mag-innovate? Palitan mo picture. Palitan mo na may picture o yung mga creatives na merong emotional impact. Yung maraming picture diyan sa walang product lang, specifications ang ang sinasabi ng mga pictures. Pero kung yung pictures mo, yung creatives mo, ang sinasabi ay emosyon, ang impact ay emosyon, parang ganito lang naman eh. Apple, specs wise, Apple at saka Windows. Ito lang ang usapan lang natin, specs at presyo. Specs wise, saan ka? Specs. Ah, Bali Windows, pwede mo siyang upgrade. ah, Yung Apple, hindi mo siya pwede upgrade. specs, price wise, Price-wise, mas mahal yung Apple, syempre. mas mahal yung Apple pero Oo. hindi hamak na mas sobrang bilis nung sa Windows, tama? Oo. Or at least yung specs. Pero bakit nabebenta ni Apple na ganun kataas? 'Di ba? So hindi masyadong usapan yung presyo. Kapag alam mo how to differentiate yourself from the price war. Minsan words lang yung pagitan ng mataas na Hmm. presyo at mababang presyo. Sabi nga nila, Oh, parang people buy feeling, emotionally. not things. Parang Oh, ganun. they justify logically. People buy Justify emotionally, they logical. justify logically. Laging Oo ganun, nga, totoo no? yun. Hanggang ngayon, daladala ko yun kapag gumagawa ng mga creatives. Hindi ko maniwala. May creatives kami gumagana na for halos siguro kalahating taon na gumagana yung creatives namin na yun. Tinry ko lang Tapos parang yung mga words na ginamit ko, parang kanto words lang. Hindi ko maniwala. Siguro, 20% Hindi nyo na pinalitan. sobrang nag-skyrocket yung particular na creative na yun. Bakit? Ang approach ko kasi emotion. Diba? Ganun Oo eh. nga. You can Siguro differentiate. Parang nakulang. kwento. Parang ganito. May parehas tayong ballpen. Yung ballpen mo, mas mura yung ballpen ko, mas mahal ng ilang piso. Pero may kaibigan,
meron tayong common na kaibigan. 'Di ba? May common tayong kaibigan, parehas tayo ng binebenta. Isipin mo na lahat ng pwede mong isipin, bakit sa'yo bibili? Kahit mas mahal ka pa. Kasi ito yung isa ko natutunan. Kay Tony Robbins ko ata narinig to. Ay hindi, kay Jim Quick. Sabi niya, wala tuloy yung gusto ko sabihin. Teka lang ha. Sige. Yung lalabas yung sagot, no? Lalabas lagi yung sagot kapag pag yun lagi, kapag meron ka laging tanong, parang ganito. Yung negosyante ang laging tanong sa isip nun, paano kikita ng marami, paano makakabenta ng marami. At yun lagi yung, madalas, no? Hindi naman sa lagi yun, pero madalas yun yung tanong sa ulo ng mga negosyante. At madalas, yun din yun nasasagot. Yung mga tao, karamihan ng mga tao, ang ano yan, sino masisisi? Di ba? Nakakaharap sila lagi ng sagot. Pero yung tao na, ano kaya yung pwede kong gawin para makaahon? Nakakahanap ng sagot yun. Yung tao na ang madalas nasa isip parang laging kasi merong path of least resistance eh. Kung ano yung mas madali minsan, mas doon nahuhulog yung tao eh. Yung thinking ng tao. Oo, karamihan eh. Ganun eh. So, ibabalik ko lang sa pagbebenta. Kapag yung tanong mo, kapag may gusto kang maintindihan, yun ang itanong mo sa isip mo. Lalabas yung sagot. Parang ganito. Kasi natuwa ako dun sa example ng isa eh. Sabi niya, dati, wala naman akong iniisip na aso. Pero nung time na sinendan siya ng aso, na particular na breed ng aso ng asawa niya, sabi niya, previously, parang alam niya na paparating na yung birthday ng asawa niya. Tapos, parang yung asawa niya nagsisend ng particular na breed ng aso. Ng picture ng breed ng aso sa kanya. Siya, wala naman talagang mga alam sa aso, etc. etc. Pero yung ano ba? Nung sinesend siya, parang halos araw, parang every now and then sinesendan ako ng picture na to. Nagtaka siya. Hanggang sa umikot yung tanong niya sa ulo niya, ba't sinisendan ng asawa ko ng ganitong picture ng aso? Particular na aso na yon, na breed ng aso na yon. Then later on, kakaisip niya, mas napapansin niya na ngayon yung mga aso. Na dati na-gets mo? Ano yung focus Kung mo? tanong mo sa isip mo, yun lagi yung mapapansin mo. Oo, no? At lalabas lagi yung mga sagot na, nako. Ganun lang. Kasi kung wala kang aim, lahat mapapansin mo eh. Kung wala kang tinatanong, di ba? Parang either mapapansin mo lahat kung medyo ka, pero or wala kang mapansin dahil wala kang nasa iba yung utak mo. Pwedeng ganon. Pero yun, akin sabi ko, tool yun. Tignan mo, yung pagtatanong, sabi lang dati noong mga matatanda, yung batang mapagtanong, 'di ba? Daig yung marunong or parang matalino yung bata na yun, yung may mahilig magtanong. Dati kapag ang bata nagtatanong, you can simply ignore or pwede mong sagutin kung alam mo yung tinatanong niya. Pero parang recently ko lang na yung pagtatanong is a tool. Ang pagtatanong is a tool. Diba? Bakit? Kasi kapag lagi ka nagtatanong, yung tanong mo na yon lagi mong makikita. I mean, mag-ano yun eh. Lagi mong mapapansin, I don't know, for some reason, parang nagre-resonate sa yung mga bagay na naka-inline dun sa tanong na yon. So kapag ang tanong mo, paano laging maging mabuting tao, paano kumita ng pera, paano maging mas healthy, yun lagi yung makukuha mong sagot. Pero pag ang tanong mo, di ba parang kasi hindi nasasabi pero tanong ng tao yung sino sisisihin ko? Sino sisisihin ko? At maraming nakakakuha ng ganun. Bibihira yung mga tao, ano kaya pwedeng gawing solusyon? Ano kaya pwedeng maiambag na solusyon? Mahirap kasi mag-aambag pa, 'di ba? Effort pa. Mas madali na lang magturo eh. 'Di ba? Magturo ikaw may kasalanan niyan. Mas madali 'yun eh. Pinakamahirap sabihin ay yung ako yung may kasalanan. Yan! Ako yung mahirap sabihin na responsibilidad ko yung bagay na ganun. Yan. Yung mga ganun. Pero ba't nga pa tayo napunta doon? Ano nga ba tanong?
Yung Surprise. seek and you shall find. Parang, Totoo yun, totoo yun. Totoo yun. di ba? Lalo na ang ano mo, kasi merong ano eh. Basta yung tanong. Tanong. Tulyan. Tool Tulyan. Kung ano tanong mo, lalabas yan. Lalabas yan. Ikaw, try mo, ano, magano ka. Napapansin ko rin yun. Itanong ka lang. Napapansin ko rin, oo. Kapag Ganun lang yan. tinatanong ko sarili ko, bigla na lang siya pumapasok. Minsan itutulog ko lang. Minsan nasa shower, bigla ko na lang may isip yung idea. Parang ganon. Hmm. Basta ilutang mo lang yung tanong sa isip mo. Parang Ah, i-linger mo lang. Bulay-bulay ka Ayan. lang sa ganon. Parang ganon. Anyway, may mga ano pa, may mga parang dati inisip ko bakit kaya ganon. Then later on naririnig ko na lang dito sa mga parang nag-aaral ng mga with regards sa ano, ng mga life development, mga life improvement. Okay, may ganun pala talaga. Pero later iyan natin 'yan. Kaya pag-usapan natin 'yun. Ano yung mga tanong mo pa? Eto. Medyo na sidetrack tayo. Pero ang ganda ng usapan. Sarap kasi magano eh. Ganda ng usapan, grabe. Paano ang diskarte mo sa mga tauhan? Paano mo na-build step by step yung employee structure mo ngayon? Kasi currently, ayan, medyo may struggle ako diyan kasi nga parang recently lang ako, this year lang actually kami na parang medyo nagkaroon ng marami-raming mga ano, tao. Pero una kasi trust, mahirap i-build yung trust. Pero you do it, no? Sa tao, una, kung e-commerce ang usapan, tao, make sure na ikaw muna maghahawak ng pera. With regards naman sa e-commerce, since most of the transactions are either COD na inire-remit via bank transfer, so medyo malilesen yung worry mo na may ibang taong humahawak ng pera. Okay? So, yun. Sa tao, basically, mag-start sa'yo. Kasi kapag hindi mo alam yung i-delegate mo sa tao, wala kang i-delegate. Oo nga, no. Okay? Usually yung mga paulit-ulit na process. Unahin mo yung mga paulit-ulit na mga bagay na ginagawa na wala namang pera. At least hindi naman siya income generating, pero need siya. Like for example, pagbabalot. Hindi naman income generating yung pagbabalot eh. Tama? Oo. Pero kailangan siya sa negosyo. Kailangan siya at kumakain siya ng oras, syempre. Kumakain siya ng oras, exactly. So, you delegate that part. So, how do you delegate? And you make sure na kung paano mo siya ginagawa, kailangan maipasa mo siya as is. 'Di ba? Kung paano kang nag-iisip habang nagbabalot ka, na minsan nagbabalot ka, iniisip mo, paano pag hinagis to? 'Di ba? Hinagis to sa JNT na pwede bang mabasag to? Ganun din dapat maipasa mo sa tao mo. Okay? Oo nga, no? So, yun yung mga bagay kasi pwedeng makita lang nila on the surface, okay, madrill pa lang, magbabalot lang pala eh. Pero hindi nila nakikita yung nakikita mo as owner. Tatandaan mo lagi, nakuha ko to sa boss ko, sabi nila, kapag ikaw kaya mo nang gawin ng isang araw, bibigay mo sa tao mo ng 3 araw. So, meron ka magkakaroon ngayon ng ano, parang emotional margin. Ganun ko na lang itatermino. Parang margin, na pagkamali man yan, medyo okay lang. Okay? Kasi Initially, magkakaroon yan. Hindi mo makikita babalutin na ilang percent na sa lang, okay? Ano yun? Hindi mo makikita sa taong yun, yung ginagawa mo mismo. Kumbaga, kung ano yung quality ng gawa mo, hindi mo siya makikita doon sa you tao. cannot expect 100%. Hindi mo no? ma-expect. Hindi. Darating sa punto, will all boil down to numbers. Kailangan sa 100, ang pwede lang pumalpak 3. 2. Ganun na lang. Pag dumami dyan, teka lang, upuan natin, babandayan kita. So, for, ang style ko, na nakita ko rin kasi previously sa company namin na ginagawa nila, inuupuan. So, for example, may bago akong taga-balot, di pa marunong, wala pang alam, etc. So, papakita ko muna sa kanya yung step-by-step na process. Okay? Tapos, habang ginagawa niya, uupuan ko siya. Like, nakabantay ako. Sabay kami, pwedeng sabay din kami magbalot. Ang point lang is, makita ko kung paano siya gumagalaw, paano siya gumagawa. Ano lang naman to, doon sa mga routinary works na kumakain niya ng oras. In this particular case, yun sa pagbabalot lang muna. So, makita ko paano siya gumagalaw,
Makita ko, kasi maiintindihan mo somehow yung thought process niya based sa kung ano yung ina-action niya. May ganon. So, ganon. O minsan may gusto kang i-input, may lalagay mo din agad. Siguro, ilang araw mo rin siyang babantayan until such time na pag unti-unti, aalis ka. Okay, sige, balikan kita, aalis ako, balik ka. Hanggang sa ilan yung nagiging mali. Kasi doon ka lang naman titingin na sa mali. Kung tama naman lahat, o di goods, di ba? Ganon, at least doon sa part na yon, no? Ang medyo nahihirapan ako currently is yung mga technical na mga bagay-bagay. Like mga marketing, mga ganon. Although hindi naman siya ganon kaya ano ba? Rocket science, hindi naman siya kagaya ng mga dinedelegate ni Elon Musk ng mga Hindi sila technical mahirap na mga bagay. The idea engineer. is, kaya i-delegate, no? Oo. Yun lang, probably yung mga mauuna dyan. Imagine mo, simpleng pagbabalot, ano na pwede mo maging a fear or para maging mag-hold back, trust. Baka mamaya bigla akong dukutan nito yung mga items nito iuwi 'di ba? So akin ano yun no most of the mga nagnenegosyo yun yung fear or worry na dedengo yan sila ng mga alaga nila. Pero sa amin basta ang daling yun lang kapag may fear ka you do it anyways then ano na lang you ano na anticipate na mangyayari yan. Yun nga. Ang idea lang is yung fear as owner na bagong mag-i-employo pa lang ng ibang tao. So, know your risk. Una, kapag nadekwatan ka ba dyan, magkano ba yung probable, yung mga probable na mga cost, na ba, na magiging damage. So, ikaw ba willing ka bang i-give up yung ganung senaryo? Kasi akin kapag nanakawan ako, sasabihin ko lang, ano yan, learning. Ha? Oo, Sabi ko lang, learning. learn. Okay, ano yun, tuition fee. Mm. Ganun sa mag-isip eh. Oo, ganun nga yung karamihan. Ay, hindi pa. Ganun dapat eh. Ganun dapat yung isipin nila. Oo. Tuition fee. Hmm. Pero meron ako na-encounter. Parang meron ako nakita na mas malaki yung tuition fee niya kaysa sa iba. Ang tuition fee niya 1 million, ganon. Okay, sige, Diba? sige. Ang tuition, kasi na-scam siya ng 1 million, 2 million, ganon. Well, Diba? Mas yun malaki kasi yung eh. tuition fee sa iba. So, so, yun nga eh. Kaya nga kailangan, sabi ko, kailangan i-ready mo na agad yung isip mo, yung dibdib mo, pati yung, yung pera. Kung ano, kung Oo. magkano man yan, is it worth? Diba, yung the damage is worth the parang the learning. Ganun Oo, lang is eh. it worth Kailangan the matuto ka learning? manimbang. Ako naman yung 1 milyon mo. Ano ba yung risk ko sa 1 milyon na binitawan ko? 'Di Oo nga ba? eh. Kailangan matuto ka rin ng risk management, emotional risk management. Yung iba hindi alam yun eh. Oh, hindi 'Di alam ng ba? iba yon. Ganon. May emotional risk management. Parang ganito, bagong nagliligawan, tinanong, nag-iinvest ka ng emosyon eh. Tama ba? Oo, Investment yun nag-i-invest. eh. Pero pangit lang siguro pakinggan kapag iba makikinig. Kasi emotional investment ano yung pera-pera? Hindi, teka lang. Hindi pera yung emosyon mo eh. Di ba? Emotional investment dun sa tao. Na mas masakit yan kapag yan ay tumagal at dumami yung na-invest mo na emosyon dun sa tao. Tama? Oh, ibang So, ganun investment lang yun. din. May part ng emotional investment sa pagnenegosyo. Yung iba, tinan mo, kaya sa negosyo, pag nalugi, Oo, tama. papatiwa ka. Tama, Bakit? tama. Kasi hindi yun yung part na yun. Naakala na pera-pera ang negosyo lang. Yung, Hindi. yung Ganun, iba ganun. nga, So, hindi nila mabenta yung negosyo nila. Kasi yun yung eh, baby nila eh. mm. Kumbaga, yun yung pinag-umpisahan nila. Hindi nila Minsan, siya ang let taling yung go. meron ako encounter ganyan. Hmm. Ano, Family paano, business. paano? Family business nila. Kwento mo nga. Meron ako kasi na-encounter rin. Meron silang family business. Na ang nangyayari, yung family business na yun is parang kakapraso lang naman yung pinapasok na income. Pero since family business siya, hindi nila maiwan. Meron daw Oo, no? sentimental value. Sentimental value. Ayun, yun. Ganon. Sabi ko, mas importante ba yung sentimental value dun sa practicality na pwede mo namang iwan yan. Iba na lang magtrabaho dyan. Then, para ka mag-move forward into more something na practical na at the end of the day, kaya ka nagne-negosyo is for you to earn. Not exactly the business itself. Hmm. Hmm. Mm. Although sa iba siguro, yun nga eh. Depende eh. No? Okay. Kung May alam pa akong isang principle doon. Parang kasi kung kamag-anak mo siya na ka-business partner mo,
Bawa, pinsan, ganyan. Ang sabi Mm. nila, hindi ka daw pwede mag-hire ng kamag-anak. Totoo ba yun sa inyo? Meron kasi tawag yung nepotism. Ano? Nepotism ang tawag. Nepotism. Nepotism. Na ang mga kasama mo sa trabaho mga kamag-anak, parang gano'n, or employee is kamag-anak. May mga Ah, nag-work na gano'n, pero make sure lang na ano kayo, well communicated 'yon. Dahil ito ang ayaw ko eh. Never ako nagbenta sa kakilala ko. okay. Never ako nagbenta sa mga kilala ko na close sa amin. Kung bibili ka, minsan kasi meron palibasa dati nasa resident. Hanggang ngayon naman nasa ganito kong area kami. Pero yung nakikita kasi nung ano ba, sabihin natin family friend namin na nagbebenta ako ng mga bag. Gusto niyang bumili, sabi ko ayoko, iyon na lang yan. Ayoko kasi. Bakit? Ayoko nung part na magkakaroon ng iyan. Uy, nung nagsisimula yan, sinuportahan ko yan. Teka Oo, lang, hindi yan ang naman ako. problema. Yun yung medyo Yan ang tinatry. problema. Aya ako nung ganon. Na, uy, di ba nung nagsisimula ka kami, baka, ayoko nung ganon. Na lumalaki sa ulo ng isang particular na tao na akala niya na hindi mo naman hinihingi, no? Unsolicited naman. Na para bagang pag bumili siya sa'yo is investment. Parang bahagi ako ng paglaki ng tao na to. Ayoko nung ganon. Okay. Ayoko nang ganon. Ayoko nung ganon. So akin, kung ano, either bigay ko na lang din sa'yo, kung yung same price, kung paano ko siya nakuha, okay, bigay ko sa'yo, depende. Di ba? Ganon yung ano ko. Kasi, mahirap. Babalik lang ako eh. Lagi akong, kapag deal ako with other people, babalik ako sa natural tendencies ng tao. Oh, Maraming tao, natural tendency? Sira sa pera. totoo. Maraming tao sira sa pera. Kasi kung marami palang tao na mas maayos sa pera, hindi wala akong masyadong naririnig na mga problema sa pera. Kaya nagsusulputan ngayon yung Yun na. mga lending. Ayan. Naku, With ayan, medyo percent, tinatry ko. with Inaabangan percentage. ko yung mga na yan, lending company. With percentage. Dumadami Dumadami na sa app na, lending. Tapos meron pang mga parang, yung Atomy. Basta, Kumikita dami. sila doon sa emosyon ng tao na hindi sira sila sa pera. Doon sila kumikita. Eh. Yun lang. May numero rin yan nilalaro. Ano madadamage Oo. sa akin, ano yung kikitain ko. Oo. They know, imagine mo, yung mga lending na yan, alam nilang may damage sa kanila. Ina-expect Pero, nila yun. Hmm. gano'n na naman eh. Ano ba yung damage? Di ba? Pwede lang Imagine mo, ipoproject mo yung damage sa'yo. Oo. Di ba? Business projection ko, ito damage natin. Di ba? Parang sa isang normal na thinking, ipoproject ko yung damage. Di ba dapat nga Project pinoproject mo yung natin? damage. Oo. Di, At pero yun ang kasi yun, pinaproject mo yung income. magkasama kasi yun eh. Magkasama kasi yun eh. Magkasama kasi yun. Yun. Na kapag parang ganito, yun yung yung mga pitfall lang. Siguro sa mga bago ang pitfall lang is, Pitfalls. Hmm. sayang yung 500, papasweldo sa tao, yung 500, 15 mil din yan kada buwan. Oo. Hindi, tatandaan mo lagi yung 15 mil na i-delegate mo sa tao, yung 500 pesos na i-delegate mo sa tao mo kung arawan yan siya, ano yun eh. Minsan, ganito eh. Ito yung isa ko pa sinasabi dun sa mga parang takot mag-empleyo ng ibang tao. Bakit? Sabi ko, kapag hindi ka nag-empleyo ng ibang tao, kinukulong mo yung sarili mo para mag-grow. Okay. Hindi ka nag-grow kasi hindi ka nag-empleyo. Bakit? Yung oras mo nagbabalot. Ikaw ba, ano ba ginagawa ng isang negosyante? Magbalot? O gumawa ng mas marami? Hindi naman, balik ka nga hindi naman gumagawa ng pera yung pagbabalot. Eh. Di ba? Necessary action lang yan para mag-operate yung negosyo eh. Oo. Negosyante, dapat nasa marketing na side. Yung gumagawa ng benta. Yung gumagawa ng mas malaking pera. Oo. Yung direct nung direction nung Yung negosyo. Ano? high leverage para sa output na mas malaki. Parang gano'n. Oo. Hmm. Na yun yung hindi mo basta pwede ibigay. O pwede rin naman, nakikita ko, ginagawa ng iba eh. At the end of the day, sabi ko nga, pag natatakot ako mag-delegate or sabi ko si Elon Musk nga yung rocket, yung SpaceX, yung ang tawag ito, yung Tesla, yung boring company niya, yung Oo, Neuralink niya. dami. Hindi naman May solar pa siya. Hmm. Diba? May solar pa siya, may Hyperloop pa. Oo.
nade-delegate niya. Ano ba naman yung pagbebenta lang ginagawa natin, di natin ma-delegate. Oo nga, no? Ganun. Ayun lang minsan. Ay, Ganun. teka. Pero, Yung iba kasi na gusto mag-delegate. Gusto nila mag-delegate, pero wala silang budget. mali. Ang ibig sabihin ba nun, yung income nila, yung binenture nilang income, maliit. Maliit para para hindi sila makapag-delegate. O masyadong maliit yung markup nila, kaya hindi sila Ganito. makapag-delegate. Parang ganun. Tatandaan mo lagi, dalawang bagay. Either mag-hire ka dahil may pangangailangan, may mga workloads na kailangan may magtackle. That's one why you hire. May mga workloads na kailangan may ibang gumawa. Without with consideration na napapasweldo yan. Number game lagi. Say for example, kung ako nagneneto, sabihin mo na, example lang naman, no? Kung ako nagneneto bagong negosyante, kung nagneneto ko araw-araw ng 5K, ano ba yung 500? Nakaganyan na ako sa pagbabalot ko. Di ba? Oo nga, no? Ano ba yung 500? Nakaganyan na ako sa pagbabalot. 4-5? Nakaganyan ka sa pagbabalot. Nakaganyan ka na lang. Kahit nga 2,000 lang nakaganyan ako, okay sa akin eh. 'Di Mm. ba? Ipagdadamot mo ba yung 500, 'di ba? Or kung 600 may 700 doon sa isang tao na nangangailangan ng trabaho na kaya niya naman gawin yung trabaho. Una nakapag-create ka ng trabaho para sa iba. One good ano na yun, one good reason na yun sa ng mga nagninegosyo. Masarap magnegosyo kasi kapag yung isa yun sa mga tinitingnan mo, masarap magnegosyo. Kasi nakakatulong ka sa iba. Let's say, Mm. hindi e-com business. Halimbawa, Mm. ibang business na Mm. maliit yung markup. Mm. Ibig sabihin ba, wala silang pampasweldo. Halimbawa, sakto-saktuhan lang yung income, yung kinikita ng business. Na sila Mm. masyadong budget pampasweldo. Mm. Hindi ba, excuse ba yun? O kailangan nila lumipat sa Yes business na mas yun. mataas Wala yung... kang pampasahod, paano ka babaro? Sige nga. Medyo, marami ng mga komplikadong bagay. Sustainability, Oo. growth, 'di ba? Growth, sustainability, kailangan i-consider mo yun eh. Sorry. May workload. Kailangan mo ipasa para maka-hands up ka. 'Di Mm. ba? Para maka-hands up ka. Ang Oo. tanong, magiging sustainable ba yun? Ayun ang tanong. Pinasa mo nga, nag-hands up ka, wala ka namang kinikita. Ang nagkaroon lang ng nakita yung Inuutang ng mo pa, trabaho. inuutang mo Di pa yung palakihin mo muna pampasweldo. yung negosyo to the point Tama na isa. pag pinasa mo sa ibang tao, sulit. Oo. Okay. Sulit yung ginagawa niya. What do I mean sulit? Parang ganito. Say for example, meron akong nabenta 10 na parcel. Kumuha ako ng tao, may kita naman ako eh. 'Di ba? May kita naman ako eh. Kumikita naman ako eh. 10 lang binabayad niya, sweldo niya 500. Mm. May kita ako, may kita siya. Maganda pa rin kita ako sa 10 may kita siya. Oo. Pwede ba 'yun? Pwede. Ah. Pwede. So, pwede siya, no? Pwede Pwede siya siya, pwede siya. kapag pag goods yung numero. Pero ikaw as parang ayaw mo naman na yun lang ako, tiba-tiba to, alam mo na, para na nahayahay masyado ah. Di ba? Oo. Iano mo lang, itawag nito. Yun yung mga dynamics kasi nun eh. Pwede namang tenga lang talaga yan and yet profitable kayo parehas. O kaya naman gusto mong sulitin siya, edi kaya kung gusto mong masulit siya, you need talaga yan eh. Di you work your yung trabaho mo para dumami yung babalutin niya or gagawin niya. Pero dun sa question mo, siguro ang akin, palakihin mo muna. Palakihin mo muna. Okay, okay. 'Di ba? Hindi ko alam pa kung Palakihin mo muna hanggang nagma-markup ka na kaya mo na magpasweldo ng maganda. Parang ganun. oo. Kasi sige, dun sa tinatanong mo na 'yon, na pag pinasa ko ba, masusulit ba niya? Masusulit mo ba yung workload sa kanya? Oo. Okay. So kung masusulit mo yung workload sa kanya, pwede kasing maging investment 'yon. Say Okay. for example, kung Doon yung natin. pinapagawa mo sa kanya can help yung negosyo na mag-snowball effect.
Nagigets ko na tol. May nag-spark bigla sa utak ko na. Oo nga. Samahan niyo kami ulit sa susunod para sa isa na namang makabuluhan at insightful na usapan. Para sa mga full interviews at extended conversations, punta lang kayo sa aming official website. Visit illustradoslearning.com.